It is very important to understand that it is part of Christ's plan that He called the 12, not just to keep them close to Him, but in order to send them out because they have a mission to accomplish. He gathered people around Himself. He opened His heart to them. They listened to His teachings. They witnessed His miracles. And only for that purpose, so that they can be enriched, so that they can know more, so that they can see more? No. Christ allowed them to see more and to hear more, so that they have something to share, something to bring to others, something to proclaim to the larger crowd of people. This is part of the mission of the 12 and all the followers around Jesus. Sila'y tinawag hindi upang manatili lamang sa kanyang tagiliran. Sila'y kanyang tinipon, hindi upang sumama na lamang sa kanya. Sila ay kanyang pinili upang sila'y isugo, upang sila'y papuntahin sa iba, upang sila'y palakarin. Nakatatawag ng pansin, mga ginigilig kong kababayan, kung paano si San Marcos ay detalyado ang mga bagay na kanyang binanggit na mayroong kahulugan at mahalaga na ating malaman. Sinabi na narinig natin sa Ebanghelyo na itong kanyang mga isinugong dala-dalawa. Ang dala-dalawang ito ay sapagkat ang bawat isa ay upang maging siyang gabay at alalay, maging kasama, kadiwa, tagapagpalakas ng loob. Ang gawain sa pangalan ni Kristo ay hindi gawain ng isa lamang sa kanyang sarili. Iti gawain ng kapatiran, kung kaya't ang bawat isa at sinuman ay kailangang maging handa na siya'y kumilos, na siya'y magsalita kasama ang kanyang kapatid sa pananampalataya. Hindi ito isang private mission. Ito ay isang community task. Ito ay isang gampanin ng buong kapatiran. Ikalawa, sinabi buong linaw na yung kanyang mga alagad at disipulong isinugo, pinagbawalan niya na magdala ng kung ano-anong provisyon. Walang pera sa kanilang bulsa, walang pagkain. Sila'y kinakailangan na maging handang-handa na ang buong sarili ay ibigay. Hindi ang unang isipin at isaalang-alang ay ang kanilang sariling convenience, ang kanilang sariling ginhawa, ang kanilang sariling katayuan at pangatawanan. Napakahalaga. Ganoon na lamang kaimportante ang misyon. Ang sarili mo ang iaalay mo. Hindi pwedeng ang sarili mo ang iniisip mo at ang gagawin mo ay para sa sarili. Ibigay mo ng lubusan. Pero sinabihan, ikatlo, dalawang items na nakatatawag pansin. Sila'y pinagdala ng pastor at sila'y pinagsuot ng sandalyas. Bakit? Ang malayo ang pupuntahan ay kailangan mo ang isang tungkod. Ito ang ikatlumong paa. Ito ang ikatlumong kamay. Ito ang sa iyo magbibigay ng tatag. Kung kaya't hindi ka matatakot pumunta, maski nasa malayo, puntahan ang mga tao na malayo ang kinalalagyan. Ganon din, tiniyak ni Jesus silang lahat na may pangyaman. Sapagat ang isang tao na hindi
ay nakahandang lumakad ng malayo, lumakad sa ibabaw ng mga bato, lumakad sa nagbabagang buhangin sa disyerto. Ang taong ganyan ay hindi niya pakikinabangan. Ikaapat na punto sa Ebanghelyo ay na ang kanilang pagpapahayag ng magandang balita, ito'y lagi na nakaagapay at kasabay ang magandang halimbawa ng pagmamahal sa kapwa. Ang salita ng Diyos, ang Biblia mismo, ito kung hindi mo sasabayan ng tunay na pagkikipagkapwa, kung hindi makikita sa iyo na nagpapaliwanag na ikaw ay nagmamahal sa kapwa mo tao, na ikaw ay naroon para sa kanila, ang iyong salita ay magiging bahaw. Paano nila ipinakita ang pagmamahal? Ang mga taong may karamdaman, ang kapwa nila na inaalihan ng demonyo, ang mga kapwa-taong nagdurusa, ito ang kanilang sinaklolohan. Utos ni Jesus, pagalingin. At ang pagpapagaling ay patunay na ang tao ang minamahalaga. Kaya kaalinsabay ng salita ng Ebanghelyo ay ang gawa ng pagmamahal at pagsaklolo. Ano ang kaugnayan nito sa ating ginagawang nobinaryo, sa pagbibigay dangal natin sa ating mahal na inang si Maria sa ilalim ng taguring Birhen ng Lourdes? Ang kauna-unahan na naging tagapagdala ng balita ng Diyos, ang kauna-unahang naging misyonero kaugnay ni Jesus ay walang iba kung hindi ang kanyang mahal na ina. Where did Mary sing the song, "My soul magnifies the Lord"? Yung inawit natin kanina, kailan ba ito namutawi sa kanyang mga labi? Nang siya, matapos tanggapin si Jesus, ay nagmamadaling tumayo at nagtubo sa bulbundukin ng Judea at pinuntahan ang kanyang kamag-anak na si Elizabeth. At siya pumasok sa bahay ni Zacarias at siya nagkalat ng magandang balita. Ang magandang balita ay unang dinala ni Maria mismo sa kanyang kapwa-tao. At ang nakatatawag pansin, mga kiligilid, si Maria hindi sarili ang inalintana. Mary did not think about herself. Mary did not say, "I am pregnant, I must take care of my health." No. Mary, after receiving the Word of God into her heart and into her womb, had only one desire: to proclaim the good news, to share the news to others, to think Elizabeth, an elderly woman, also already pregnant and in the 6th month according to the angel, this woman will need help. Kaya napansin ba ninyo, kanino natin nakita na yung pagdadala ng salita ng Diyos ay kaakibat ang pakikipagkapwa at kagandahang loob? Sino ang unang gumawa nito? Si Maria na ating ina. Sino ang unang misyonero sa bagong tipan? Si Maria. Sino ang unang nagpakita sa atin ng pagtatangi at pagpapahalaga sa kanyang kapwa? Nais niya itong dulutan ng kagalakan. At yun nga ang naging karanasan ni Elizabeth. Sinabi nito, "Alam mo ba, nang marinig ko ang iyong tinig nang ikaw ay nasa labas, ang sanggol sa sinapupunan ko'y natigib ng kagalakan at siya'y naggagalaw sa tuwa. At ako mismo," wika ni Elizabeth, "ako'y tinigib ng Espiritu at ang puso ko'y lumunta." Yun
mahalaga ngayon na nais kong sa inyong lahat ay iwanan, mga kababayan ko, ang salita na ginamit ng Santo Papa, si Papa Francisco, Pope Francis. Ang ganyang kauna-unahang dokumento na sa kanyang sariling pagninilay ay kanyang pinarating sa ating lahat, ang kanyang apostolic exhortation, Evangelii Gaudium. Gaudium, ang galak ng Ebanghelyo. Ang nais bigyan diin ng Santo Papa sa mundo ngayon, sa mga panahon ito, kailangan madama ng mga Katoliko ang kagalakan sa kanilang puso, sa kanilang pakikinig sa salita ng Diyos, sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Sapagkat wika ng Santo Papa, tanging kung may galak sa ating puso, tayo ay magkakaroon ng sigla upang magtangkap, upang magsikap, upang isakatuparan ng ating misyon. Ikalat ang magandang balita, hanapin ang ating kapwa, isama sila sa pananampalataya. Kung ano ang ipinakita ni Maria na ating pinipintakasi ngayon sa ilalim ng taguring Lourdes. Si Maria nag-umapaw sa galak, Gaudium, ang galak ng balita ng anghel, ikaw ay maglilihi, ang ipapanganak mo'y tatawaging anak ng kataas-taasan. Ang Espiritu Santo sa iyo'y lililib. Ang magandang balita nito, ang katiyakan na nasa kanyang sinapupunan, ang Verbo Inkarnato. Ito, mga ginigilir, ang siyang nagbigay sigla kay Maria. Tumayo. Ito ang nagbigay tapang sa kanyang loob, maglakbay. Ito ang sa kanyang nagbigay ng matinding layunin. Tumulong kay Elizabeth, gawin ang kanyang magagawa. Iyan ang kailangan ngayon. Kailangan ngayon na malaman ng mga sumasampalataya, ang pananampalataya hindi para angkinin lamang sa sarili. Bahagi ng pananampalataya, ang panunungkulan at ang layunin. Ang tinanggap ko ay hindi para sa aking sarili lamang. Ako'y binigyan upang maging kasangkapan. Ang sa akin ay dumating ay upang padaluyin sa kapwa. Panahon na upang tapusin natin yung pag-iisip na makasarili, na ang tangi kong tungkulin, sarili ko'y iligtas, na ang kahulugan ng relihiyon ay ang aking sariling salvasyon. Hindi po. Ang aking salvasyon, ang aking katungkulan, ang kahulugan ng aking pakikipagkaisa kay Kristo, akong pinagpala, ay dapat maging pagpapala rin sa kapwa. Akong tumanggap ay kinakailangang magbigay. Akong pinabaan ay kailangang mag-abot naman. Akong nakarinig, kailangan ako na may magbalita. Akong nakatikip ng galak, ano't sinasabi ko, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Ito'y maaawit ko lamang kung iiwanan ko ang sarili kong ikinhawa, tatayo, hahanapin ang nangangailangan upang sa kanyang bahagi, Gaudium Evangelii, ang kagalakan ng Ebanghelyo ni Kristo. Tanong, bawat isa, sagutin, ano ang ginagawa mo upang ang kagalakan ng Ebanghelyo ni Kristo, upang ang biyaya at pagmamahal ng Diyos na iyong tinanggap ay iyo namang ibahagi at ikalat. Alam mo ba ang iyong misyon? Alam mo ba na ang sumampalataya ay ang magkaroon ng misyon? Alam mo ba na ikaw ay tinawag sa pananampalataya upang ikaw ay isugo? Isugo! Alam mo ba na
pananampalataya mo kailanman ay hindi mo tunay na lalasapin kung hindi sasarilinin mo lamang. Alam mo ba na ang paglalim mo at ang iyong pagsulong sa pananampalataya ay tanging sa paraan na ito'y mamutawi sa iyong mga labi, ibahagi mo at iparinig sa ibang tao? Alam mo ba na ang dahilan kung bakit maraming Pilipinong Katoliko na ang pananampalataya nila'y napakababaw ay sa mga pananampalataya nito ay inaangkin lamang at kahit kailan hindi na pinagtangkaan na iparinig sa iba, na ibahagi, na ikalat? Ang ayaw mong ibigay, ang hindi ka handa na ibahagi, ay hindi pa tutuhanan iyo na. Inuulit ko. Ang hindi ka handa na ipamahagi, ang hindi mo nalalaman kung paano mo ikakalat, ito ay wala pa sa iyo. Kaya ikaw ay hanggang sa pagkapit lamang at kulang ka sa pag-aabot. Mga ginigilig ko sa taong ito, kung si Maria ang ating ina ay merong gustong ibulong sa bawat isa sa atin, ito yung katotohanan na inyo nang narinig sa taong ito ng lahat. Bawat isa sa atin ay tinatawag sa kabanalan upang tayo, bawat isa, ay isugo sa kabayanihan. Kabayanihan, bayani, ikaw ay para sa bayan ng Diyos. Ikaw ay para sa bayan at hindi para sa sarili lamang. Iyon ang bayani. Ang sino mang para sa sarili lamang ay hindi bayani. Ang mga bayani natin ay yung nag-alay ng sarili para sa bayan. Bayani. Ang tunay na alagad ni Kristo ay yung hindi para sa sarili lamang. Walang nabubuhay para sa sarili lamang, bika natin. Ang tunay na Kristiyano, ang tunay na kapuso ni Kristo, ang tunay na kapamilya ni Kristo, ang tunay na kadiwat kapanalig ni Kristo, ay yung nakababatid. Pag-ibig na sa akin ay binigay, pag-ibig na ikakalat ko sa bayan. Salita at katotohanan ang aking narinig, ito'y aking ipamamahagi, ito'y aking ipabansa. Pagmamahal, kung ito'y aangkinin ko lamang, ito'y pagmamahal na mabubulok, ito'y pagmamahal na aasin. Ang pagmamahal ay tatamis na lalo pa kapag ito'y aking ikinalat, ibinigay. Tayong tinatawag sa kabanalan, tayong katulad ni Maria ay pinahaginan ng salita at ebanghelyo ng kaligtasan. Huwag po natin kalilimutan, tayo rin ang isinusugo katulad ni Maria upang ibahagi sa kapwa ang pag-ibig ng Diyos. At kapag hindi ginawa natin, kapag tayo nagising, kapag hindi inumpisahan na nating pangatawanan sa puso natin, bawat isa sama-sama ay maririnig ng buong tamis. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagkakalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Kasama ni Maria, katulad ni Maria. Amen.